mga mare! Kahapon nga dumating yung bunso namin galing Bamban. Ang dami niyang dalang saging saba, kaya yan naglaga ako. Sakto pa naman maaga kaming kumain kaninang umaga para nga meron kaming meriendahin. Abay, in fairness nga sa mga saging ito napakatamis tapos mangunyat-ngunyat pa. Ayan nga, nagmimerienda ako habang nagbabantay kay Dylan. Tapos nga nung mag-alas 4 na dahil umalis yung bunso namin, walang magpapakain dito sa mga bibi dahil may pasada ang Papa Choy. Pinabantayan ko muna si Dylan kay Kian. Basta naman tulog yung baby namin, basta bantayan mo lang ng duyan, hindi yun magigising. Pinakain ko na nga itong mga bibi namin mga mare, tapos nga nilakad ko si Pido. Dahil nga nung bago binyag ni Dylan, nabenta yung mga alagang bibi namin, konti na nga lang sila ngayon. Pero may mga sisiw pa kami mga mare, mga 25 pieces yata yun. At nung tapos na nga ako sa ginagawa ko sa labas, pinaalis ko na nga itong panganay ko. Alam niya naman, napakainipin. Diyos ko, tumagal lang ako ng 10 minutes. Bakit ang tagal ko daw? Buti na nga lang ngayon naiwan-iwan ko na si Dylan, kaya nagagawa ko na yung mga ibang ginagawa ko dati pa. At ayan nga, ang baby namin, nagising na naman ng 5 AM, tapos nga umiiri. Abay, kaaga-aga ng tiyan niya. Pero puro iri lang siya dyan mga mari, hindi man natuloy. Patingnan nyo, namumula pa mo siya sa iri niya. At nung nga hindi natuloy yung iri niya mga mare, yan nga, naglaro-laro muna kami dito sa higaan. Dahil yata maaga na naman natulog kagabi, kaya yan, mulat na siya. At nung nagsawa nga maglaro dito sa higaan, linipat ko nga siya dito sa unan para nga medyo mataas. Kita niyo naman yung pisngi ng baby na yan, laging kinakalmot. Hindi ko pa naman siya makuko kung hindi siya tulog. Tapos nga nung mag-aalas 8 na to, yan, dito na nga yung araw sa kwarto namin, kaya yan, papaarawin ko muna. Kaya lang gutom yata, kaya nagmumuryot. 5 minuto ko lang yata siyang napaarawan na nakatayo, kaya hiniga ko na. Habang ang pinapaarawan ko yung likod niya, sinaid ko para nga makadedi siya. Ayoko man sana siyang pinapadedi ng nakahiga. Diyos ko, natatakot ako, baka masamid siya. Pero ewan ko sa batang to, niyang kabisyo. Tapos nga nung nakahiga siya, napansin ko meron na naman siyang dandruff. Abay, lagi ko naman pinapaliguan. Hindi ko yata masyadong nababanlaw yung ulo niya. Kaya yan, may dandruff na naman siya. Kaya yan, linagyan ko na naman yung oil yung ulo niya para nga matanggal ko na naman. So, suklayan ko mamaya. Habang ang busy ako dito sa ginagawa ko sa ulo niya, gumawa pala siya ng kalaman. Pagkatapos ko nga siyang may linisan dyan mga mari, sinuklay ko na nga para matanggal na naman yung mga dandruff niya sa ulo. Konti lang naman, kaya lang inagapan ko na baka dumami na naman. Hindi ko na nga siya nilagyan ng diaper dyan dahil nga maliligo na din siya saglit. Tatanggalin ko lang itong nasa ulo niya. Pinagpainit ko na nga siya ng tubig, tapos nire-ready na ng Papa Choy yung pampaligo niya para nga makaligo na siya agad. Alam niyo naman, mainit yung oil sa ulo, kaya pagkatapos ko dito sa ginagawa ko, ipaliliguan na namin siya. Abay, dahil gumawa yata ng kalamay, ayan, nagutom na naman, humingi na naman ng dede. Para nga hindi siya muryot pag pinaliguan ko, ayan nga, pinultang ko muna. Pagkatapos niya nga dumedi dito, pinag-burp ko lang siya, tapos nga ready na siyang maligo. Tignan niyo naman, habang dumededi pa mo siya, nakikita niya yung sarili niya sa cellphone, tinitignan na naman niya. Abay, cute na cute yata ang baby na to sa sarili niya. Tapos ayan nga, nilagyan ko na naman ng gamot yung mukha niya, press ko na nga kami dyan. Peka shampoo at peka banlaw ko nga yung ulo niya dyan dahil nga gumamit kami ng coconut oil. Diyos ko, baka amoy kalamay yung baby ko. O siya mga mare,